Ka-Express, isang dambuhalang pagbabalik ang yumanig sa Japan B-League. Matapos ang mahabang panahon ng matiyagang rehabilitation, ang ating kaiju na si Kai Sotto ay muling lumapag sa hardcourt at hindi binigo ang sambayanan. Sa kanyang first game back, naging instant game changer si Kai para sa Koshigaya Alphas, kung saan binuhat niya ang team tungo sa isang crucial na panalo laban sa Ibaraki Robots. Bakit ito ginulat ang mundo? Dahil sa kabila ng mahabang pahinga, tila hindi kinakalawang ang ating 7'3" center. Ang kanyang presence sa ilalim ng ring ay naging defensive nightmare para sa Robots, habang ang kanyang offensive efficiency ay nagbigay ng kumpiyansa sa buong squad ng Koshigaya. Ramdam ang Kai Sotto effect, mula sa tumataas na ticket sales hanggang sa viral highlights na pinagpipistahan na ngayon sa social media. Ang focus ng lahat, ang second comeback game ni Kai na gaganapin na bukas, 2:05 p.m. muli laban sa Ibaraki Robots. Inaasahan ng mga fans ang isang back-to-back domination. Ayon sa mga analyst, kung ganito ang ipapakitang laro ni Kai, asahan ang deep playoff run para sa Alphas. Handa na ba kayo? Dahil ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang para sa laro, kundi patunayan na siya pa rin ang hari ng Torres sa Asia. Walang duda, ang kaiju ay gutom sa panalo at bukas muling sasabog ang court sa tindi ng kanyang impact. Mga ka-express, opisyal nang nagising ang dambuhala. Matapos ang isang taon ng matyagang paghihintay at puspusang rehabilitation, muling naramdaman ang pagyanig sa Japan B-League dahil sa pagbabalik ng ating pambato, ang nag-iisang Kai Sotto. Sa kanyang unang sabak suot ang jersey ng Koshigaya Alphas, hindi lang basta presence ang dinala niya niya ang buong presa ng isang game changer. Sa tapatan laban sa Ibaraki Robots, naging malinaw kung bakit siya tinatawag na kaiju. Sa loob lamang ng limitadong minuto, nag-register si Kai ng mga crucial na blocks at rebounds na nagpatigil sa momentum ng kalaban, dahilan para makuha ng Koshigaya ang isang napakahalagang panalo. Bakit ito naging viral? Dahil sa kabila ng mahabang panahon na wala siya sa competitive stage, ang basketball IQ at court awareness ni Kai ay tila mas lalong tumalas. Kitang-kita sa mga kumakalat na highlights kung paano niya binago ang daloy ng laro sa defensive end. Ang mga players ng Ibaraki ay tila nag-aalinlangang umatake sa rim dahil sa dambuhalang anino ni Kai. Ito ang tinatawag nating instant impact. Hindi na kailangan ng Alphas ng mahabang adjustment period dahil si Kai mismo ang nag-adjust sa laro para ibigay ang kailangan ng team. Ang panalo laban sa Robots ay hindi lang basta dagdag sa standing. Ito ay statement na ang Koshigaya ay isa ng legitimate threat ngayong nasa kanila na ang missing piece ng kanilang roster. Ang emosyon sa loob ng stadium, grabe ang kuryente. Ang mga fans ng Koshigaya Alphas ay hindi magkamayaw sa bawat pagtalon at bawat dunk ng ating pambato. Maging ang mga Japanese commentators ay napaamin na ang height and skill combination ni Kai ay sadyang unfair para sa ibang teams. Sa social media, binaha ang X and Facebook ng mga posts na nagsasabing, "The King of Asia is back." Ramdam ang saya hindi lang ng mga Pinoy, kundi maging ng kanyang mga teammates na kitang-kitang sumandal sa kanyang liderato sa loob ng court. Dito natin makikita ang bunga ng kanyang pagsisikap. Ang first game back na ito ay patunay na ang rehabilitation phase ay hindi naging hadlang, kundi naging daan para maging mas physically fit at mentally ready si Kai. Ang tagumpay laban sa Ibaraki Robots ay simula pa lamang ng isang mas malaking layunin, ang dalhin ang Koshigaya sa tuktok. Ngayong napatunayan na niya ang kanyang halaga sa unang laro, mas lalong tumitindi ang atensyon ng buong bilig sa susunod niyang hakbang. Pero huwag kayong kukarap, dahil ang tunay na pasabog ay hindi pa natatapos. Ang buong atensyon ngayon ay nakatuon sa Game 2 na gaganapin na bukas 2:05 p.m. muli laban sa parehong koponan. Handa na ba kayong makita ang isang mas agresibong kaiju? Dahil kung sa unang game ay warming up pa lang siya, bukas ay asahan ang isang total domination. Mga ka-express, opisyal na nagising ang dambuhala. Matapos ang isang taon ng matyagang paghihintay at puspusang rehabilitation, muli naramdaman ang pagyanig sa Japan B-League dahil sa pagbabalik ng ating pambato.
ang nag-iisang Kaisato. Sa kanyang unang sabak suot ang jersey ng Kashigaya Alphas, hindi lang basta presensya ang dinala ni Kai. Dinala niya ang buong pwersa ng isang game changer. Sa tapatan laban sa Ibaraki Robots, naging malinaw kung bakit siya tinatawag na Kaiju. Sa loob lamang ng limitadong minuto, nag-register si Kai ng mga crucial na blocks at rebounds na nagpatigil sa momentum ng kalaban at dahilan para makuha ng Kashigaya ang isang napakahalagang panalo. Bakit ito naging viral? Dahil sa kabila ng mahabang panahon na wala siya sa competitive stage, ang basketball IQ at court awareness ni Kai ay tila mas lalong tumalas. Kitang-kita sa mga kumakalat na highlights kung paano niya binago ang daloy ng laro sa defensive end. Ang mga players ng Ibaraki ay tila nag-aalinlangang umatake sa rim dahil sa dambuhalang anino ni Kai. Ito ang tinatawag nating instant impact. Hindi na kailangan ng Alphas ng mahabang adjustment period dahil si Kai mismo ang nag-adjust sa laro para ibigay ang kailangan ng team. Ang panalo laban sa Robots ay hindi lang basta dagdag sa standing. Ito ay isang statement na ang Kashigaya ay isa ng legitimate threat ngayong nasa kanila na ang missing piece ng kanilang roster. Ang emosyon sa loob ng stadium, grabe ang kuryente. Ang mga fans ng Kashigaya Alphas ay hindi magkamayaw sa bawat pagtalon at bawat dunk ng ating pambato. Maging ang mga Japanese commentators ay napaamin na ang height and skill combination ni Kai ay sadyang unfair para sa ibang teams. Sa social media, binaha ang X and Facebook ng mga posts na nagsasabing, "The King of Asia is back." Ramdam ang saya hindi lang ng mga Pinoy, kundi maging ng kanyang mga teammates na kitang-kitang sumandal sa kanyang liderato sa loob ng court. Dito natin makikita ang bunga ng kanyang pagsisikap. Ang first game back na ito ay patunay na ang rehabilitation phase ay hindi naging hadlang, kundi naging daan para maging mas physically fit at mentally ready si Kai. Ang tagumpay laban sa Ibaraki Robots ay simula pa lamang ng isang mas malaking layunin, ang dalhin ang Kashigaya sa tuktok. Ngayong napatunayan na niya ang kanyang halaga sa unang laro, mas lalong tumitindi ang atensyon ng buong bilig sa susunod niyang hakbang. Pero huwag kayong kukarap. Dahil ang tunay na pasabog ay hindi pa natatapos. Ang buong atensyon ngayon ay nakatuon sa Game 2 na gaganapin na bukas 2:05 p.m. muli laban sa parehong koponan. Handa na ba kayong makita ang isang mas agresibong Kaiju? Dahil kung sa unang game ay warming up pa lang siya, bukas ay asahan ang isang total domination. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.